cut din. Abay, wagi. At Miss Catherine Bernardo, bakit nga ba pilit na pinoprotesta dahil dito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. At ngayong araw, let's talk about this one sapagkat nag-set na po na talagang ang Hello Love Again in theater run at 1.6 billion. Kahapon po ay inilabas po ito ng international and local, parang ito po yung pinaka breaks box office, no? Hello Love Again starring kapamilya actress Catherine Bernardo and kapuso actor Alden Richards cap off milestone theatrical run with global box office. Grabe, global yan ha. Take off 1.6 billion. Star Cinema, which co-produced the sequel of 2019 Hello Love Goodbye with rival studio GMA Pictures, shared the movie's success on Instagram account. Thank you for sharing your joy with us. The post read, confirming the total box office earnings. Mahal namin kayo palagi. Ito po yung kanilang pasasalamat ng Star Cinema, naglabas sila ng kanilang pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta. Directed by Cathy Garcia Sampana, Hello Love Again premiered last November 13 and earned the biggest first day ticket sales of 85 million. It only took the film 10 days to overtake Rewind as the highest grossing Filipino film of all time and the first to break the billion peso mark. Coincidentally, report before Rewind, the title for highest grossing Filipino was held by Hello Love Goodbye for 4 years. And Hello Love Again began streaming on Netflix this past Valentine's Day, continuing its reach to a global audience. So, ganun katindi yung na-reach po nila, no? Pero ito na, panoorin muna natin. Sobrang excited ko mapanood kayo lahat. So, see you sa auditions. Catherine, Donnie, Eugene, FMG, Sunny Puersa bilang mga hurado sa PGT. Bagong set of judges ang babandera sa bagong season ng Pilipinas Got Talent PGT makalipas ang 7 taon. Ang mga napili ay walang iba kundi sina Catherine Bernardo, Donnie, Eugene at si FMG. Makakasama nila ang returning judge at business executive na si Mr. Freddy FMG Garcia. Ang exciting news na ngayon ay inanunsyo muna or mismo ng official social media pages ng PGT noong Biyernes Feb 21. So sa interview naman sa TV Patrol, inamin ni Catherine na nasasabik na siya sa mga mangyayari, lalo na ito ang first time niyang maging hurado sa show. It's something that I want to experience because it's another first for me, say niya. Wika pa ng award-winning actress, I think it's a good breaker after doing Hello Love Again and before start a new project. Si Donnie naman looking forward na sa Pinoy Talents na bibida sa entablado para sa bagong season. At dahil po dito is matapos nga na ipresenta itong si Miss Catherine Bernardo bilang new sets of hurado, marami pong nagpuprotesta. Kini-question nila bakit daw si Miss Catherine Bernardo ang kinuhang hurado. Hindi naman daw marunong kumanta si Miss Catherine. So parang natawa lang ako dun sa komento na yun at dun po sa mga nagko-comments parang nag-agree dito kay Miss Catherine, no? Para lang po sa kaunawaan ninyo, ang PGT po ay hindi lang po ito para sa mga singers. Ito po ay sina-showcase po nito ang iba't ibang klase ng talents ng mga Pinoy, hindi lang po sa pagkanta. And para lang po sa kaunawaan ng lahat, si Miss Catherine Bernardo po ay tinaguri ang one of the biggest stars ng kanyang henerasyon dahil sa galing niya sa kanya pong napili, no, na magaparang sa pag-arte. Baga parang siya may tuturing siyang talentado ka dahil nakita nyo naman po yung mga awards nitong si Miss Catherine. Hindi naman ibig sabihin na sintonado si Catherine sa pagkanta, hindi na siya pwedeng maging hurado. Grabe yung mga hanash ng ibang mga bashers, no? Masabi lang talaga at may maipintas lang sila kay Catherine at kung ano-ano nang sinasabi dito po kay Catherine Bernardo. This time is talagang ipapakita po ni Miss Catherine Bernardo sa mundo na talagang karapat dapat siya maging isa sa mga bigating hurado ng Pilipinas Got Talent, no?
Kulang lang tayo pero talagang napakarami pong award ni Miss Catherine at isa siya sa pinakakarapat dapat maging hurado nito pong nasabing PGT na to, no? So, for that, mag-react tayo sa mga komento ninyo sa ating updates kahapon. Sabi ni F1 Mordeno, walang cut din, balik Katniel na. Nagsisinungaling ang mama niya, kasama ba siya sa lahat ng lakad ni Catherine? Tanong ko lang, ayaw lang niya kay Daniel kasi pinipilit niya si Alden para sa anak niya. Point of view ko lang, ayan. So, ito yung kanyang opinion, para sinasabi niya sinungaling si Mama Min. Grabe naman. Nanay na po yun, At alam natin na kahit saan magpunta si Miss Catherine Bernardo, kasama niya mama niya. 'Di ba? Dahil ang mama niya ang nagsisilbing manager nitong si Miss Catherine Bernardo. Kaya kahit nasan siya, nandun yan. Kahit nga kasama niya yung mga friends niya kasama pa rin si Mama Min, 'di ba? So, ano man ang maging desisyon ni Miss Catherine Bernardo, wag naman po natin masyadong husgahan yung ina ni Miss Catherine Bernardo dahil nasabi niya na wag maniwala sa fake news, 'di ba? So, yun po yung akin din point of view at yun din po yung aking reaction sa inyong komento. And another one, sabi ni Miss Herminia, yes, totoo yan, hindi ako fake cut din. Ako talaga naniniwala ako sa kanila kasi alam ko ang kanilang ugali. Kung anong sinasabi nila ay totoo, hindi man loloko katulad ng iba. Sabi ni Miss Cleo, cut then forever. God bless you both always, Catherine and Alden. Ayan, salamat po sa inyong mga komento. Ito po yung mga totoong cut din. Alam niyo po ba sa comment section, ang dami nagsasabi, wala nang cut din, Dareds, manahimik ka na. Friends lang sila. Magkaibigan man sila at magkarelasyon, may cut din pa rin. Kasi nananatili pa rin sila sa showbiz. Pag sila po ay nag-drop off na sa wala na sila sa showbiz, wala nang cut din. Baka mamaya magulat tayo, meron silang bagong project Huwag kayong kikiligin Huwag kayong manonood. Huwag yung kasi ang dami mga kumukuda sa comment section Hindi ko alam kung mga bashers ba yan o talagang totoong supporters ng cut din yan. Sabi pa na Yuki, nagkabalikan na po talaga ang Katniel ayon kay Zian, kaya wala tayong nakikita sa kanila. Katulad dyan, niya ng Aldab dati, ngayon Arjo at Main kasal na. Yan, ito naman yung kanyang komento with regards to this, diba? Ang sabi po ni Zian Gasa, nagkaayos na pero hindi nagkabalikan. Magkaiba po yung nagkaayos na nagkabalikan, which means hindi na sila galit sa isa't isa, pwedeng magkaibigan na sila, or pwede rin naliligaw ulit si Mr. Daniel sa kanya. Ganun po yun, pero wala pong sinasabing nagkabalikan. 'Di ba? Nalinaw naman sinabi ni Mr. Cian Gassen, kaya nga gumawa siya ng another video to explain his side, na wala naman daw talaga siyang sinabing nagkabalikan. Ang sinabi niya, 99.9% na nagkaayos na. Pero hindi naman sinabing tahasang inamin na nagkabalikan. Antayin muna natin magiging desisyon ni Catherine. Kasi para doon tayo maniniwala, 'di ba? Sabi naman ni Miss Raquel, 'di ba, nasa private ganap ang kilig ng cut din. Yung social media pang promotion lang talaga at pang work na lang mga celebrity. Kaya nga, hindi ako basta naniniwala sa mga post sa mga content creator, vlogger at chismosong gusto lang makakuha ng mga views and likes. #team panatag cut din. Ayan, thank you Ma'am Raquel Bersosa. Matagal na po kasing sinend sa akin yan. Matagal na pong sinasabi sa akin na hanapan ko ng i-fact check ko, tapos hanap ako ng hindi pa ako makahanap masyado ng mga ebidensya. And then, yun nga, nakita natin na parang may something talagang naganap na ganun. Dahil hindi naman lalabas yung mga ebidensya na yan, mga resibo na yan, kung talagang hindi naganap. Sabi naman ng ilang mga bashers, bakit daw wala silang photos together? Private nga Gusto nga nila ng privacy. Ano ba? Gusto nila na talagang ilihim kung ano man po yung mga ganap na yan dahil meron silang pinoprotektahan na karera na kailangan nilang sundin kung ano man yung sinasabi po ng kanilang management. And another, sabi ni Miss Renel Kabawag, basta ako sa ending na ako mag-aabang kung sino talaga mag-aasawa nila. O tama naman, 'di ba? That's really a good thing. Mag-antay na lang tayo, huwag tayo masyadong umasa. 'Di ba? Mas masarap 'yan. Sabi ni Miss Rosal Marcen, Ma'am Dar, solid cut din po ako, kaya nasasaktan ako pag may naninira. Heart ko sila. Ayan. Salamat Ma'am Shi sa inyo pong komento, and maraming salamat po dahil patuloy kayong sumusuporta kay Catherine at kay Alden Richards. Ayan, thank you so much. And another one, sabi ni Mr. Renel, mag-aabang na lang daw siya. Abangan na lang natin. Another one, sabi ni Mr. Renato, good job Mr. Reds. Yes, for
Barton love this update. Ayan. Anyways, pauwi ako ng Pinas. I will attending this very important. One day, I show who is Kat din. Ayan. So, uwi siya ng Pinas. And happy trip. Sabi ni Miss Maria, Sunny Pagara, I pray always Kat na masaya na siya sa mga decision niya. Basta Kat din lang kami here in Mindanao. Solid, Miss Doris. Thank you, Ma'am Shi. And sabi ni Miss Rene, ayun. So, hello, i-shout out natin lahat ng mga viewers natin from Mindanao, no? And of course, sa yung mga viewers natin from the other part of the world. And another, sabi ni Miss Jewelry Pahot, kung totoong supporters at mahal niyo si Kat at Alden, then wag kayo agad-agad maniniwala kina Christy Permin at kay Baklang OG. Kay Mami Min at sa mga close friend na dalawa tayo maniwala, walang Katniel at walang balikang nagaganap. Dito lang lagi tayo mag-watch ng vlog kay Miss Darreds kasi subok natin hindi fake news. Salamat Miss Darreds, number 1 supporters ng Katden at lagi nag-update sa kaganapan ng Katden, ang itinadhana at pinagtagpo. Thank you Ma'am si Jewelry or Jewelyn Pahot. Salamat po sa inyong mainit na suporta and thank you for commending me as one of the legit, no? Salamat po at palagi po ninyong nagbibigay ng mga comments at opinion patungkol sa Katden. Salamat po. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!